Ika-38 kabanata sa pagpapatuloy. Habang nakaupo ang leader ng angkan ng Wu, nakatungong nag-iisip ito na sina Gom Juksan at Gong Sasyok, ang mga hunghang na iyon, sinabi na ang lahat. Wala nang silbi ang patayin sila para patahimikin ngayon. Nangangalit pa ang mga ngipin nito na naiinis na sinabi na bukod pa rito. Ang ekspresyon niya ay parang alam na niya ang lahat. Malamang may tinatago siya. Napahawak sa ulo na sinabi pa sa isip na ano ang dapat kong gawin. Nang biglang may sumisigaw na headmaster. Napasigaw ito at sinabi na ano. Bakit daw ba sobrang inay niya? Itinuro ang ating bida at sinabi na pumasok na lang bigla ang lalaking ito. Nagulat ito nang makita ang ating bida at napasabi sa isip na siya daw ay narito na pala. Na sinabi naman sa kanya ng ating bida na mayroon akong gustong sabihin sa iyo ng pribado. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya ang mga tauhan nitong nasa likod na galit sa kanya na pwede daw ba niya munang paalisin ang mga aso niya. At pagkatapos makikita ang 2 tasa ng tsa. At sinabi ng headmaster na ama ni Jinhye na halika't uminom daw muna sila ng tsa. Sinabi pa nito sa ating bida habang nakangiti na hindi ko alam na darating ka kaagad. At pagkatapos sinabi nito sa kanyang isip na magkukunwari akong wala akong alam. Wala namang anumang maaaring gamitin bilang ebidensya. Ipipilit ko na lang na walang katuturan ang testimonya ng mga walang hiyang iyon na nakabilanggo. Ngunit sa hindi niya inaasahan sinabi ng ating bida na mukhang may hawak na talaan ng mga account si Gong Sasyok. Na mabilis namang naibugan nito ang iniinom niyang tsa. Dagdag pa ng ating bida na makikita ang muka nitong hindi mapakaling nagugulat na kung ipapakita ko ito sa discipline committee at sa mga shaman at sabihing ang Wu family ang nag-utos na patayin ako, ano kayang mangyayari? Ngumiti ng masama ang ating bida at sinabi pa na tama. Hindi ko dapat isantabi ang katotohanang alam din ni Jinhye ang lahat. Nagulantang ito at napasabi sa kanyang isip na nalintikan na. Napangiti ang ating bida na nakatingin sa pinagpapawisang leader ng angkan na sinabi niya sa kanyang isip na walang listahan ng account, tanga. At nalaman ko lang sa opisina ng komite ng disiplina na si Jinhye ay mula sa pamilya Wu. Dagdag pa niyang nakangisi na nakasulyap dito na pero ang isang taong may tinatago ay madaling mag-alala kahit sa pinakamaliit na bagay tungkol dito. Katulad daw niya. At sinabi nito sa kanya na ano daw ba ang gusto niya. Tumugon ang ating bida na ang posisyon ng shaman's great disciple. Dagdag pa niya na ipangako mo sa akin ang suporta ni Jinhye sa pagtamo nito. Napahampas ito ng kamao at sinabi na hindi daw iyon maari. Napatayo ito na tumingin sa ating bida at sinabi na ginagamit ko ang lahat para gawing clan master si Jinhye. Dagdag pa niya na sa halip na tulungan ka para lang mabuhay, mas gugustuhin ko pang. Napinatigil siya sa pagsasalita ng ating bida at sinabi na magpasya ka pagkatapos mong pakinggan ako. Akala mo ba'y hihilingin ko sa iyo na tulungan mo ako ng libre? Dagdag pa ng ating bida sa kanya habang napatingin ito na nagugulat na depende sa iyong tulong, nang angako akong si Jinhye ang magiging clan master ng shaman. Na napasabi ito na ano? Sinabi pa ng ating bida sa kanya na gusto ko lang maging dakilang disipulo. Iyon lang. Na napasabi pa siya sa kanyang isip na kukunin ko ang alamat na teknik ng shaman. At saka ko sasakupin ang buong mundo. Ang pagiging dakilang disipulo ay isang paraan lang para makuha ang alamat na teknik ng shaman. Ang pagiging clan master ng shaman ay magiging hadlang lang. Gayunpaman ang paggawa ng ibang tao bilang clan master at pagkontrol sa kanila mula sa anino tulad ng isang manika ay maaaring maging napakakapaki-pakinabang. Ang alamat na teknik ng shaman na nagpapahintulot na gumamit ng 2 magkaibang uri ng ki ay ibinibigay lamang sa dakilang disipulo ng shaman. Na sinabi nito sa ating bida na kukuha ka ng posisyon ng dakilang disipulo at gagawing clan master si Jinhye ng shaman. Bakit may isang tao na hindi gustong maging clan master ng shaman pero gustong maging dakilang disipulo? Nakangisi ang ating bida nang sabihin pa nito sa kanya na sa tingin mo, tanga ako para maniwala sa iyong kasinungalingan. Sinabi naman niya sa kanya na nagsabi ba ako ng komplikadong bagay? Parang hindi mo ata naiintindihan. Tumayo ang ating bida at sinabi pa niya na hoy. Dagdag pa niya na hindi ko gustong lumikha ng nakakainis na sitwasyong ito, pero hindi naman ako nagmamakaawa ng tulong mula sa Wu family. Wala ka lang talagang pagpipilian. Tiningnan niya ito ng masama at sinabi na kung hindi mo ako tutulungan, buburahin ko ang Wu family sa mundo. Nainis ito at sinigaw sa ating bida na huwag kang maging masyadong mapagmataas.
Nagbiglang nagulat ito nang may maramdaman siya. Isang ahas na nakatingin sa kanya at lumilingkis sa buo niyang katawan. At pinagpawisan nitong sinabi na ang taas ng presyon. Hindi ako makahinga. Sobrang taas na hindi ko kayang harapin kahit gamit ang lahat ng lakas ko. Tinitigan siya ng matalim ng ating bida na sinabi pa nito sa kanya na naabot ba niya ang antas ng projectile arts. Hindi. Baka mas mataas pa siya rito. At sinabi ng ating bida sa kanya na bakit sa tingin mo inatake ni Gong Sasheok ang Pyongyang Trading Center imbis na ako ang targetin, hindi naman na ayaw ni Gong Sasheok akong patayin. Hindi lang niya kaya. Hinawakan niya ito sa balikat na sinabi pa niya na siguro hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Napaluhod ito ng mas tinindihan ng ating bida ang pagpapalabas ng presyon na ito ay malakas na napasigaw. At napasabi ito sa kanyang isip na ano daw ito. Tumingin sa ating bida na lumiliwanag ang mga mata na sinabi pa nito sa isip na ano daw ba talaga ang taong ito. Ang kanyang walang pakialam na titig na parabang nakakita na ng digmaan parang isang lalaking pumatay ng hindi mabilang na tao. Mangyak-ngiyak pa nitong sinabi sa kanyang isip na paano posible para sa isang batang shaman tulad niya na magkaroon ng ganitong tingin. At inilapit ang muka ng ating bida sa kanya at sinabi na inaasahan ko ang tulong ni Jinhye. At umalis na siya habang kumakaway na sinabi na sige, alis na ako. Pagod na pagod ito na sinabi sa kanyang isip na ang first-class disciple ng shaman na si Jinmu ay hindi isang Taoista. At mas mahalaga, hindi siya aking kaaway. Napaalis nang nakangiti ang ating bida. Nilapitan siya ng mga tauhan niya at sinabi na family head, ayos ka lang ba? Ngunit ang naging tugon nito sa kanila ay kuhaan niyo ako ng papel. Kailangan kong magpadala ng liham kay Jinhye. At lumipat ang eksena sa Shaman Temple na sumapit na ang kinabukasan. Sinasabi ng ating bida na ang tagal umakyat sa bundok ng shaman, pero bakit ang pag-akyat pabalik ay napakabilis? Na mabilis naman silang sinalubong ni Jinho na sinisigaw habang kumakaway na Jinmu sa Je. Ang sa Je ay isang termino para tawagin ang mas batang miyembro ng angkan na nasa parehong posisyon. Na napangiwi naman ng muka ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na naghihintay na naman ang nakakainip na pamumuhay sa akin. Mabilis na mahigpit na niyakap niya ang ating bida at sinabi na magaling ang ginawa mo. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na ano? Bakit ako niyayakap ng lalaking ito? Nakakadiri. Masayang sinabi ni Jinho sa kanya na pinarangalan mo ang espiritu ng mga shaman. Na pinagtatakahan naman ng ating bida. At pagkatapos lumapit kay Changwo at Chungsang na sinabi nito sa kanila na kayo rin, mga kaibigan. Ang laki na ng naging pagbabago ninyo. Na napasabi naman ang ating bida na hindi makapaniwala na ano daw ba ang sinsabi ng lalaking ito. At masayang inakbayan siya ni Jinho at sinabi sa kanya na pasok na tayo. Ang mga nakatatanda ng angkan, ang clan master, at ang iyong mga sahyong ay naghihintay na sa iyong pagbabalik. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na siya daw ay nakakainis. At lumipat ang eksena kung saan. Nakaluhod ang grupo ng ating bida na sinasabi sa harapan ng leader ng shaman na ang unang klaseng disipulo ng shaman na si Jinmu, yuyuko sa mga nakatatanda ng angkan at sa clan master. Nakangiting sinabi naman sa kanya ng leader na magaling. Narinig ko ang iyong mga nagawa sa dangangu mula kay Sir Jinhyon. Kung wala ka, nagkamali kami ng malaki at hindi namin nakita ang tunay na pagkatao ng Pyongyang Trading Center. Na makikita ang muka ni Jinhye na nakasimangot sa likod ng master nito. Tumingin sa kanyang naiinis na sinabi pa ng leader ng shaman na pinabagsak mo rin ang mga kriminal na nagdudulot ng kaguluhan sa mga likod ng eskinita ng dangangu at ginawang kilala ang pangalan ng shaman. Na sinasabi naman ng ating bida sa kanyang isip habang naiinis na yan na naman ang walang hiyang si Jinhye na nakatingin sa akin. Dapat ay natanggap na niya ang liham mula sa kanyang ama na nagsasabing suportahan ako, pero bakit parang ganito pa rin ang kilos niya? Dagdag pa niya na huwag mo akong titigan ng ganyan. Humawak sa balbas ang leader ng shaman at sinabing nakapikit na anong gagawin natin. Hindi natin magagamit ang perang ibinigay sa atin ng Pyongyang Trading Center. Kailangan natin itong isauli sa Discipline Committee. Dagdag pa niya na ikinagulat ng ating bida na narinig namin na nakatanggap ka ng gantimpala. Masa nagulat pa siya nang sabihin ng kanyang master sa kanya na ang insidente sa Pyongyang Trading Center ay hindi ka nais-nais. Pero nahuli ni Jinmu ang mga kriminal at nakuha ang gantimpala para sa angkan. Hindi ba tama yon, Jinmu? Na napasabi siyang pinagpapawisan sa isip na ano? Anong pinaplano nila?
Hindi daw ito maari. Sinabi pa ng kanyang master sa kanya na Jinmu. Tumugon siya at sinabi na bakit po master. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na hindi. Hindi pwede yan. Hindi nyo namang sinasabi na kukunin ang pera ko, di ba? Dagdag pa niya na master. Kung iyan ang sasabihin mo, ako. Nang biglang sinabi ng kanyang master na kanyang. Ikinakatakot na ibigay mo ang perang nakuha mo kay Master Myungsun. Makikita ang labas ng templo na tumugon ang ating bida na oo, master. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na wala akong pagpipilian kundi sumunod. At dito na po nagtatapos ang ika-38 kabanata. Ika-39 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang mabatong kabundukan kung saan makikita ang isang kuweba. Na sinasabi ng ating bida na may isang dambana na tinatawag na Samgongam Tomb malapit sa Cheongjeom Rock Mountain. Dagdag pa niya habang bumababa sa hagdan na ito ay isang tahimik na lugar na walang taong nagpupunta. At sa loob ng ilang panahon, ginagamit ko na ang lugar na ito bilang sarili kong lugar ng pagsasanay. Na siya ay nakababa na sa kuweba. Habang siya ay nagme-meditate sinabi pa niya sa kanyang isip na kailangan kong maging mas malakas. Upang maging dakilang disipulo, upang sakupin ang mundo. Na iminulat niya ang kanyang mata na sinabi pa niya sa kanyang isip na pati na rin. Daw ang matandang iyon na hindi man lang daw niya ito kilala kung sino siya. Pumikit siya at sinabi pa sa isip na kailangan ko itong pag-isipan ng malinaw. Ang teknik na ginamit ng matandang lalaki. Pagtutok ng kanyang ki at pagpapasabog nito sa pamamagitan ng paghila ng kamay papaloob at biglang pag-abot palabas. Isa itong teknik na hindi sumusunod sa kahit anong karaniwang pamamaraan. Sinabi pa niya sa isip habang susubukan niya ito na gumalaw ng mabilis ang kanyang mga kamay na sobrang kakaiba daw talaga ng teknik na yon. Ibinuka ang palad sa hangin na naglabas ng enerhiya. At pinagkrus ang paa na pinaikot niya ito. At kada ikot bumabato siya ng impact sa hangin. Napatingin ang ating bida sa kanyang kamay na nagtataka. At isang umiikot na enerhiya ang kanyang pinalabas sa hangin. Na makikita ang dulo ng enerhiya na patuloy sa pag-usad. Na unti-unti itong nawawala sa hangin. Na makikita ang ating bida na walang masabi habang makikita ang kanyang postura. Na ilang sandali pa siya ay naiinis na pinagpapawisan. At mapapakinggan ang kanyang sigaw sa labas ng mabatong kuweba na ito daw ay nakakabwisit. At pagkatapos napaupo siya at napasabi na ang teknik ng matandang lalaki maaari ko itong gayahin pero may konting pagkakaiba. Ako na dating nasa pinakamataas na antas, hindi ko kayang ganap na maisagawa ang teknik na yon. Marami itong dahilan pero ang pangunahing problema ay kulang ako sa aking panloob na enerhiya. Namangyak-ngiyak ang ating bida kapag naiisip niya ito. Sinabi pa niya na ang sentro ng martial arts ng Jeongpa ay ang kaliwanagan. Ang panloob na enerhiya na kanilang pinapalakas ay malaki ang pagtaas. Ang Wall of Pain ay isang direktang pagsasalin, at ito ang tinutukoy ng mga martial artists sa webtoon bilang pag-abot sa isang partikular na antas. Kapag naabot ito, nakakamtan ng isang tao ang malaking halaga ng panloob na enerhiya. Kaya, kung hindi mo maaabot ang kaliwanagan, kahit gaano ka pa magsanay, hindi gaanong tataas ang iyong panloob na enerhiya. Pero dahil naabot ko na ang antas na ito sa aking nakaraang buhay, wala nang pagkakataon na magagawa ko itong pader ng kaliwanagan. Napabuntong hininga ito at sinabi pa na teknikal, maaari kong gamitin ang lahat ng teknik ng shaman pero limitado pa rin ako dahil sa kakulangan ng aking panloob na enerhiya. Itinikom ang kanyang kamao na sinabi pa niya na ang tanging solusyon ay ang maalaman ang teknik ng shaman. Hanggang doon. At sinabi ng ating bida na ngayon, kailangan kong pumunta upang maghanda ng pagkain para sa aking guro. Paakyat na siya mula sa hagdanan na makikita doon sina Cheongsang at Cheongwoo na sinabi pa niya na gagamitin ko ang lahat ng oras ng aking pagsasanay upang palakasin ang aking panloob na enerhiya. Iyon na ang pinakamahusay na magagawa ko sa ngayon. Nagsalita si Cheongsang at sinabi na ano daw iyan Cheongwoo. Tumugon ito na sa hiyong tungkol doon. Na napatingin ang ating bida sa kanila nang makita niya ang mga ito. At nagtatakang napasabi sa kanyang isip na si Cheongsang at Cheongwoo. Anong ginagawa nila nang hindi nagsasanay? Sinabi ni Cheongwoo na tungkol sa perang inimpok natin sa Dongrim Bank. Natumugon si Cheongsang na ano? Sinabing muli sa kanya ni Cheongwoo na naisip ko na ito at dahil sobrang saya ng mga matatanda.
Paano kung ibigay na lang natin sa kanila ang perang nasa account natin? Na makikita na may mabilis na tatama sa muka ni Changwoo. Sinipa pala siya ng ating bida nang marinig ang mga salitang iyon na sinabi pa niya na mamatay kang baboy ka. Na napasabi naman si Chungsang nasasok. At pagkatapos pinagsusuntok niya ito. Sinisigaw sa kanya na ano ang ibibigay mo sa kanila. Ha? Naglakas loob kang hawakan ang pera ko. Na napaunggol sa sakit si Changwoo. Hinawakan niya ito sa muka at maiyak-iyak pa niyang sinabi na sinusubukan kong kalimutan ang sakit ng pagkawala ng aking mahalagang pera pero ikaw na, baboy na bastardo. Tinadyakan niya ito habang sinasabi na mamatay ka. Ikaw na baboy na kumakain lang ng pagkain. Nabiglang isang lalaki ang dumating na may hawak na sako. Ito pala ay ang master niya na tinatanong na ano daw ang nangyayari dito. Nagulat naman na napatingin ang ating bida dito. Sinabi pa sa kanya nito habang nangangalit ang kanyang mga ngipin na may nagawa bang mali si Cheongwoo. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na buwisit, ano daw ang kailangan niyang sabihin. Nang magsasalita na si Changwoo na elder. Biglang siniko siya ni Chungsang sa muka. Habang nawalan ng malay ito, sinabi ni Chungsang sa master ng ating bida na binibigyan lang ni Sasok ng ilang aral si Cheongwoo. Masayang tumugon ito at sinabi na ganun daw ba? Sinabi naman ng ating bida sa kanya na pero master, bakit po kayo lumabas? Nag-aalala ako na baka lumala ang kalusugan niyo, tara na po sa loob. Ipinasok ang kamay sa kanyang hawak na sako at masayang sinabi nito na huwag mo akong alalahanin. Bukod pa dyan, na inilabas niya ang 3 malalaking pugo na masayang sinabi na ngayon. Nakahuli ako ng ilang pheasants, kaya kumain tayong lahat ng sabay-sabay. Dagdag pa niya na 1 tao kada 1 pheasant. Na napasabi ang ating bida sa kanya na kayo po mismo ang nanghuli. Bakit hindi niyo na lang po ako inutusan? Masayang tumugon ito sa kanya at sinabi na kaya ko naman itong gawin mag-isa. Sinabi pa sa kanya ng kanyang master na gayunpaman, guminhawa ako na nakikita kitang gumagaling. Nag-aalala ako noon dahil parang wala kang sigla pagkatapos ng iyong paglalakbay. Sinabi ng ating bida sa isip habang makikita ang kanyang master na nakangiti na kahit hindi maayos ang kalusugan niya. Iniisip pa rin niya ako. Dagdag pa niyang mangyak-ngyak sa isip na kung ganun. Bakit kailangan mo pang ipasuko ang gantimpala ko? Hindi mo ba alam kung bakit ako mukhang lupaypay? Tangang master ko. Nahinawakan siya nito at sinabi na anong nangyari. Nasaktan ka ba? Biglang dumating si Jinho na sinisigaw na hingal na Sasok, mayong Jin Sasok. Na napatingin silang dalawa. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na ang lalaking pasaway na yon ay si Jinho. Na sinabi nito na nakaturo ang daliri na Sasok. Ngayon, may nangyayari sa pangunahing templo. Natumugon itong tinanong sa kanya na ano yon. Sumagot itong tumawa na sinabi na malalaman mo pagdating natin doon. Magmadali tayong maghanda. Nagtataka silang dalawang nakatingin na sinabi pa ni Jinho sa kanila na tara na. At lumipat ang ilang sandali sa Main Palace Big Martial Arts Training Ground. Kung saan makikita ang lahat ng disipulo at mga master sa lugar. Na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na bakit daw sobrang daming tao dito. At ano daw ito? Na makikita na sinusukatan ang bawat isang disipulo ng mga shaman. Napanganga sa gulat ang ating bida na napasabi sa kanyang sarili na ano ba talaga ang nangyayaring ito. Na lumapit sa kanila ang leader ng shaman habang tumatawang sinabi na nagpasya ka rin palang sumama. Tumugon ang master ng ating bida at sinabi na kayo pala yan clan master. At sinabi nito sa kanila na ano ba ang ibig sabihin nito. Tumugon si clan master sa kanya habang tumatawa na lahat ng ito ay dahil kay Jinmu. Natumugon din ang isa na mamula-mula pang sinabi na siguradong napakahusay ng disipulo mo. Dagdag pa nito habang nagulat ang ating bida na ang tindahan ng tela sa Dangangu ay nagsabi na gagawa nila tayo ng bagong kasuotan para sa lahat ng alagad. Bukod pa rito, may libreng sombrero at sapatos din nakasama. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na teka, ginamit ba nila yung 200 barya na kinuha nila sa akin para bigyan ng bagong damit? Ang mga disipulo nila? Kung kukunin nila ang pinaghirapan kong pera, dapat man lang gamitin nila ito ng matalino. Na makikita ang ating bida na umiinit ang ulo na nakatingin kay Primal Flower Hall Elder na si Myungjeon. Na sinabi pa nitong tumatawa na bukod pa riyan, libre naman lahat, hindi ba't napakaganda nun? Nagtatakang hindi makapaniwala ang ating bida na sinabi niya na ano.
Sinabing muli sa kanya nito na kahit ilang beses tanggihan ng pinuno ng angkan ng alok, sinabi nilang kinuha na sana ng grupo ang pera kung hindi dahil kay Jinmu. At sinabi pa nito sa master ng ating bida na hindi lang yon. Sinabi ng mga panday sa dangangu na gagawa sila ng maraming sandata ng shaman. Natumugon ito na napakagandang balita niyan. At pagkatapos tumighim naman si Master Craftsman na si Yong Iyon, gungdo na sinabi na mayroon pang mas magandang balita. Na napatingin ang master ng ating bida dito na hindi makapaniwala. Na sinabi naman nito na ibinalik namin ang lahat ng perang nakuha namin mula sa Pyongyang Trading Center sa Discipline Committee, pero ibinalik lang nila ito sa amin, dagdag pa rito. Narinig ng mga tao mula sa dangangu na nagkakaproblema ang mga shaman sa pinansyal, kaya't nagtipon ang mga tao ng pera para tulungan kami. Nagulat sa kanyang narinig ang ating bida na dagdag pa nito na umaabot ito sa 500 barya. Na napasigaw sa isip ang ating bida na 500 barya. Sinabi pa nito habang nag-uusap sila samantalang ang ating bida ay nakayuko lang na naiinis na hindi lang iyon. Nakipag-ugnayan sa amin ang ibang trading center para muling itatag ang relasyon. At si Jin Gong ay kumuha ng pangalawang disipulo sa dangangu. Tumawa ang isa na sinabi pa na ang lahat daw ng ito ay salamat kay Jinmu. Dagdag pa nito na bumalik siya sa kanyang tahanan ng may karangalan. Sabay tawa nilang tatlo. Lumalabas na ang litid sa muka ng ating bida sa galit na napasabi siya sa kanyang isip na mga walang hiyang mga tao sa dangangu. Nakatanggap sila ng tulong mula sa akin, kaya bakit nagbabayad pa sila sa ibang shaman? Sinabi pa niya habang makikita ang clan master na tumatawa hawak ang balbas na walang hiya ka. Malapit ka nang makakuha ang 500 barya, kaya kung mayroon kang konsensya, ibalik mo sa akin ang 200 barya ko. Na mabilis siyang yakap ng kanyang master at sinabi sa kanya na Jinmu. Ang galing mo. Sobrang saya ko. Na napasabi naman sa kanyang isip ang ating bida na ako ang gumawa ng lahat ng trabaho at sila ang kumukuha ng lahat ng pera ang mga magnanakaw na ito. Napapunta rin sa kanya ang mga ito na akmang yayakapin siya. Na sinabi pa niya sa isip na niyakap siya ng mga ito na mga kawatan. Isauli niyo iyan, pera ko yan. At dito na po nagtatapos ang ika-39 na kabanata.